Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning ho sa inyo. Ito na ho ang Bitag Live in the morning. And kayo ba ready na ho? 25 ho ng Enero. Araw po na sinasabi ho natin Huwebes. And then ngayon, kung kayo ho'y nakahanda na, nanunuro sa amin, live ho tayo sa Pentulfo. Kung tutusin, marami po akong aktibidades ngayong itong linggo na to, and you can see a whole lot. Even then, sinisiguro po namin dahil marami na hong pila sa labas. Kami po ay bukas ang aming tanggapan pagdating ho sa sinasabing public service ho namin. Sa anumang kadahilanan, dumadami po sila everyday. Yan po ay isang uring tiwala. Ay mga bagay na kung trabaho po ng mga politiko, kung titingnan ho natin, dapat yung mga tanggapan po, pumupunta sila. Sa anumang kadahilanan, mas pinuntahan nyo rito. Alam nyo, mga bossing, hindi naman ho talaga trabaho ng mga media ang entertain or if not, pagbibigay serbisyo publiko. Ang serbisyo publiko sa media, mga bossing, ay simple lang, ano? Pagbabalita, ang in search for truth, at yung sinasabi ho natin, sometimes, just a little bit, yun hong pagtulong ho ay pag-iimbestiga at nalalaman, nauungkat yung mga nasa likod ng mga sindikato, kaya nalalaman po namin. Tandaan, ang bitag po nung araw pa, kilala po kami sa anti-crime, anti-drugs. Yun po, simula noon hanggang ngayon, bumukas po ang aming tanggapan dahil marami po kaming nadidiscover na mga bagay-bagay na hindi po nakikita kung hindi po talaga tinututukan, kaya may bitag ho noon. Action pack ho kami, anti-crime, and then karamihan po laban sa droga. But then again, nag-evolve na ho kami, kaya eto na ho, dumadami hong tao, and then magkakasama ho kami nung araw kaming tatlo sa isang channel noon na nakilala ho, Tulfo Brothers. Ngayon, tayo na lang ho nag-iisa, si Ben Tulfo, si Bitag, na nagsiservisyo publiko. Naaawa po rito na hindi po namin bagay na kumbagay ibababad sa labas na iinitan. Kaya pinapapasok na ho namin habang maaga pa lang at hindi po kami nakakasagabal sa mga kapit, ito ho'y tanggapan na nagre-reklamo sa dami na sa labas. So ang ginagawa ho namin, ina-accommodate na po namin kaya tiyagaan lang po tayo rito, mga bossing. Oh, in the meantime, kayo ho'y ba'y tumututok ho sa amin dahil meron kayong gustong makita na hindi na pag-uusapan sa ibang platform. Hindi naman ho tayo vlog. Please don't make na parang sabihin nyo ho, ako ho'y vlogger. No, I'm a journalist by profession. And ito hong ginagawa ho natin, nagbibigay ho tayo ng analysis of what is, ito ho'y sinasabi ho natin, mga hot issues in the country. May init po na issue na tinatalakay po natin sa Bitag Live. Ito po, si Ben Tulfo. Ngayon, kung kayo'y tumututok, and then lately sa mga balita, mga boss, nagsalita po si Senator De La Rosa, mas kilala Senator Bato. Ano hong sinasabi niya? Nasa balita po to. Tatalakayin lang po natin, mga boss. Sabi niya, yung kanyang hinihiling daw sa ating pamahalaan, magpakalalaki na kung maaari, please lang daw, sabihin kung ano ba talagang ang katotohanan. Sabihin lang, walang problema dyan. Wala namang patalikod na transaksyon. Deadma lang. Deadma, hayaan mo sila kung anong gusto nilang gawin. Ang ibig niya sabihin, mga boss, patungkol po ito sa ICC, International Criminal Court. Eto po, dagdag ho ni Senator Bato, kapag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at ngayon nagbagong ihip ng hangin, pumapayag kayo, please tell us. You are our president. Siya po nagsasabi, hindi po ako. You are our leader. Tell us, we know what to do. Kinakabahan na po si Senator Bato. Marami ho nagsasabi, ayan, medyo nanginginig na raw. Hindi po ako nagsasabi. Yun pong pananaw kay Senator Bato dahil kung titingnan po natin, siya po yung PNP chief na nag-umpisa po ng sinasabing drug war ni dating President Duterte. Kaya siya po talagang ang kumbaga punot dulo na sinunod niya yung sinasabing kautusan ng dating Pangulo. Kaya madami pong na ito ho'y kung titingnan po natin bilang, base po sa bilang nila, marami ho mga casualty doon sa drug, war against drug. Ngayon, kaya po siya nagsasalita dahil kinakabahan daw po siya. And sabi niya po, sino ba naman hindi kakabahan? Abay, kung ikay makukulong. Dito po yung mga tao,
medyo all of a sudden, now you know. Eh kung paano naman yung tinutokhang mo, tokhang. Hindi ba kinakabahan din sila pag kinakatok mo? Lika rito. Tapos kakausapin, pagkatapos iimbitahan. Iyon pong sinasabi. Noon po yun at marami ho nagsasabing makakaliwa. Bear in mind, kami ho sa Bitag Live, balanse ho kami. Apolitical po ang Bitag Live. We say it as we see it. We see what we say and we say what we see. Hindi po kami nagbibigay ng komentaryo rito. Analysis po to, and then we try to squeeze in yung aming interpretation and analysis based on doon ho sa sinasabing mga pangyayari. So sometimes sinasalin po namin para maintindihan ng simpleng tao. Eh dito po, pinabababaw po natin para na sa ganoon, nagkakaintindihan po tayo. Kung kayo yung mga matatalino at edukado, you don't need to. But then again, kung ako'y bumababa sa aking lingwahe para doon sa ibaba, sa mga laylayan po ng ating lipunan, nang gusto lamang, makakita po sila ng punto de vista na ako ho'y magbabalanse. Subalit, kung minsan pagbabalanse po ni Bitag, baka kasi ako maisipan nyo, pumapanig. Kung sakaling medyo ang aking paninindigan ay medyo either or, hindi po ibig sabihin pumapanig ako. Anong ibig sabihin noon na naninindigan po tayo sa gitna? Kasi kung ano yung katotohanan, either nasa kanan o nasa kaliwa, yun pong aking sasabihin. Trabaho po talaga ng Fourth Estate, manindigan. Kung minsan, maninindigan ka kung anong nakikita mong tama, hindi ibig sabihin pumapanig ka na. Come on. Baka sabihin, ikaw na yung nag-iisang tulfo. Hindi, tatlo po kami. Wala po akong pakialam doon sa dalawa kasi kaya lang i-depensa ang sarili nila. Ngayon, kaya po ako nagsasalita ng ganito kasi sa balita po ito, habang binabasa ko, tinitingnan ko, ano ba ang punto rito? Ang punto rito ay pagpasok po ng ICC umano. Sino po naglantad nito, mga boss? Sino pa yung kumbaga nung araw yung asong ulol sa Senado, di sino pa si Antonio Trillanes? Siya po nagsasalita. Ngayon, si Antonio Trillanes, tatakbo raw ata pagka-mayor ng Caloocan. Hindi raw siya lalaban sa Senado. Marunong talaga itong tao. Gusto ko magkita tayo roon. Ano bang nasabi ko? Magkita tayo sa parking lot. Tinabla mo ako noon Ayan. Ngayon, ito yung tao na ito, hindi ka pa sasalitain para may double to. Kakastiguhin ka para may double to. Ngayon, ang ibig kong sabihin, siya po nagsasalita kamakailan at sinasabi, nandito ng ICC, pinapasok na. At yan, ang dami niya mga sinasabi, kesyo na ba, ito mga nagsasabi, sinasabi niya rin na kaya raw ganyan yung speaker kasi meron daw go signal sa itaas. Sino sa itaas? Kung sino pa, ang Pangulo, siya po may sabi. Lahat po yan, siya po nagbibigay ng pahayag niya. So, the comebacking Senator Antonio Trillanes. You think I forget? I don't think so. Ngayon, kung magne-mayor ka sa Caloocan, masyado ka naman mababa, Chick. Kung ganyan ka, matutulig sa kita, umayos ka. Kasi wala naman akong pakialam kung mayor ka. Pag hindi tamang ginagawa mo, hindi ka ligtas sa akin. Tandaan, ginisa mo na ako ng ginisa na walang katuturan at binasura sa Senado yung mga pinagsasabi mo kung hindi ka palang senador noon. Munti ka na kita noon, hinamon ng suntukan sa parking lot. Natatanbuan mo yan? Yung titig na parang akala mo, anong gusto mo? Kakalalaki ka? Hindi ko lang magawa at gusto ko pa rin maging magalang sa sinasabing Senado. Ngayon, nandiyan yung utol ko, importante ang mga taong iniimbitahan nyo, huwag nyo ipapahiya. Kasi may mga pamilya niya, hindi kayo korte. Ngayon, ako magsasabi, hindi kayo korte. Ang trabaho, 4 na haligi po sa ating lipunan. 4 na haligi sa ating bansa. Hudikatura, ang kataas-taasan, mamaya pag-usapan natin, lehislatura ang gumagawa ng mga batas, kaya mambabatas. In aid of legislation, kaya po sila gumagawa ng batas kung anong kakulangan sa nakikita po nila. And then, ehekutibo, yung mga departamento sa ilalong Pangulo, at pang-4, ako,
Kami po sa media, matataeng, linawin po natin, kaya may karapatan po ako magsalita ng ganito. Is this a payback time? Oh no. Nagsasabi, statement of fact po to. And I don't want to be arguing with anybody. I do not have any time for discussion, whether you like me or you don't. I will say it as it is. Simple lang po. So ngayon, babalikan po natin. Sino ho naglalabas po ng mga balitang kakyaw-kyaw? Inanggagaling po sa bibig ni Antonio Trillanes. Ngayon, Antonio Trillanes, sige, libel mo ako. Wala ka ng, kumbaga, parliamentary immunity. Wala ka na sa Senado, so magbe-mayor ka. Ako nga nagsasabi lang ko sa inyo ng katotohanan dito. Siya po naglantad na nandito na raw po yung ICC. Wala pa nakakaalam, siya rin po naglantad na yung mga sinasabing mga perma-perma, yung PI, People's Initiative, ibang po yung PI, pag sinabing PI, People's Initiative, iba po yun. Siya rin po, sandali, yan. Wow man, feeling pogi. Feeling pogi, ah. Titingnan ko ngayon ang pagka-pogi mo. Mas gusto ko tumakbo ka sa Senado, wag ka nang pumunta roon sa Caloocan. Baka kasi may chance, magkita-kita tayo. Aber, sige nga. Titingnan ko kung makakatitig ka sa akin ng derechahan. So ngayon, anyway, ano po ang issue rito? ICC. Ngayon, ang ICC, mga boss, sinabi ko na, kinabog si Bato, ang dating Chief PNP, ang nasa likod ng drug war na inumpisahan ng Pangulo Duterte noon. At sa drug war na yan, naging malaking issue na kung kaya yun pong ICC ngayon, mainit po ngayon dahil nilapitan po sila kamakailan nung mga nakarang taon at doon idinala. Kasi parang lumalabas at this point, tanging International Criminal Court na may kinalaman din si Trillanes. O ngayon, sasabihin po natin dito, nagpipista po siya ngayon. Bakit siya nagpipista? Siyempre, gusto niya sumakay sa issue dahil tatakbo ng pagka-mayor kung ano-ano mga sinasabi. Nakakatulong ba? Ewan, baka nag-iintriga lang. So, eto na ho ang aking sasabihin. Si Senator Bato, lagay natin. Chip, wala ka na pala. Senator, okay. Itaga mo sa Bato. Sandali. Okay, sige. Ikis-kis mo sa Bato. Hindi mangyayari na ikay tatablahin. Alam mo bakit? Simple lang. Huwag kang kakabahan. Huwag ka masyadong sasabihin mo na itong sinabi mo. Kapag sinabihan mo ako noon na hindi pwedeng pumasok at ngayon nagbagong ihip ng hangin, pumayag kayo. Please tell us what our president. You are our president. You are our leader. Tell us what we know what to do. Ikaw lang. Hindi naman kami kasama. Bakit we? Ibig sabihin, kayo mga nalagay sa ICC. Well, simple lang naman. Worry not. Bakit? Ito. Sinabi ng presidenteng si President Ferdinand Marcos. Simple lang. Asan yung R-card natin kung meron? I do not recognize the ICC's jurisdiction. ICC is threat to our sovereignty. ICC investigators can enter the country as ordinary citizen, but ICC would receive no help from our government agency. Yan po'y kasagutan niya kay General Bato na kinakabog, kay Senator Bato. Ang sinasabi ho ni President BBM, ano ngayon kung nandyan sila, pwede naman sila pumasok bilang turista. Mag-tour sila, mag-observe sila, pero hindi sila pwede mag-imbestiga. Kasi syempre pag nag-imbestiga ka, kinakailangan mo ng tulong ng mga alagad ng batas, syempre dadalhin ka doon sa mga lugar at natural, ang pagpasok mo, hindi investigator. Pumasok ka naman parang turista, mag-tour ka, punta ka ng Boracay, punta ka ng Coron, Palawan, punta ka ng marami para pwede puntahan. Punta ka doon sa sinasabi ho natin yung underground river. Bumasyal kayo mga ICC, pero pag iimbestiga, malinaw. Sabi niya, they can enter, ICC investigators can enter the country as ordinary citizen, medyo dagdagan, also as tourist, but ICC would receive no help from any of our government agency. Ngayon, balik natin kay General Bato. Kay General Bato, Senator, okay ka na ba?
Huwag masyadong hahawak, baka kinakabog naman po, tugdog. Relax. Kala ko ba naman chief PNP ka, taas ka? Senador ka na. Relax. Huwag kang matatakot dyan. Nagsabi ng Pangulo, no need doon sa sinasabing statement mo. Sabi niya, well, dito po sa parting to, nagsabi na po ang Pangulo. Nagsalita po ang Pangulo kasi sinasabi niya, kasi ang kalaho ni Senator Bato, nagbago. Kasi balikan po natin sinabi niya. No? Okay, babalikan po natin, tinututukan po natin, para maintindihan niyo po. Ang sinabi po ni General Bato, hinihiling niya lang daw sa pamahalaan, pero sinagot na ni BBM. Inuulit ko lang kasi, what I'm asking for the government, for this government, ito ng gobyerno, is to be a man enough to please tell us what is the real score. Ano pa talagang katotohanan? Sinabi na ng Pangulo, sabihin lang, walang problema. Wala ka ng problema. Wala namang patalikod at sa transaction. Transaction ng paharap, pinapubliko. Deadma lang. Hindi ka dinadma, sinagot ka. Deadma. Hayaan mo lang sila kung gusto nilang, anong gusto lang gawin. Sinabi naman, pwedeng pumasok na turista or gusto mamasyal, okay lang. Kapag sinabihan mo ako noon, ang ibig niyo sabihin, nakausap niyo noon si BBM, si President BBM. Okay, si President BBM. Kausap niya. At nangako naman si President BBM noon na hindi sila pwedeng pumasok. At sabi ni General Bato, balik kay General Bato, ngayon, nagbagong ihip ng hangin. Ship, pumayag na kayo na papasukin. Hindi natin sila pwedeng hadlangan na parang blacklisted. Wala naman. Kaya papasok, General, para gumandang turismo natin, papasukin natin. Diba? Pakain natin ng fishball. Kwek-kwek. Painumin ng sagot gulaman, matikman nila, pakainin ng halo-halo. Sige nga. Ano pa? Pakainin ng dinuguan, balot, penoy. Pakainin ng arroz caldo gawang aso. Pakainin ng yogurt made of sardines. Tingnan nga natin, pag hindi bumaliktad ng sikmuran, yung mga yan. Kasama rin yan, kung gusto nila. General, relax. You're now okay. You're in good hand. The President says, ulitin natin, boom, I do not recognize the ICC's jurisdiction. Ayun, nagsalita na. ICC is a threat to our sovereignty. ICC investigators can enter the country as ordinary people, but ICC would receive no help from any of our government agency. Hindi niya kinikilala ang ICC, jurisdiction ng ICC. Banta ang ICC sa soberanya ng Pilipinas. Ang ICC, mga investigator, pwede silang pumasok sa bansa bilang ordinaryong mamamayan sa bansang kanilang pinanggalingan. Pwede silang mag-tour, kumain ng mga balot, hindi kasama pala yun. Pero pwedeng ICC, pero hindi sila pwedeng makahingi ng anumang tulong sa anumang gobyerno natin, mga law enforcers, o sino man magdadala sa kanila kasi hindi pinapayagan ng ating bansa as investigators, ordinary citizen na iikot-ikot sa bansa natin, mag-observe man yan, or magtutur, okay lang. Okay? Settle. There we go. Ito naman kasi ito naman kasi si Trililing eh. Bakit? Ikaw talaga ang sinisisi dito. Ikaw ang dahilan. Nagpipista ka, nagsasalita at nagpipista ka, pinagpipistahan mo, nag-iintriga ka. Ayan, magaling ka dyan sa intriga. Magaling ka gumawa ng kwento at dahil sa iyo ay nagkagulo, natakot si General Bato. Kaya tuloy, nagsalita na rin ng Pangulo para linawin. Ito, ano sabi mo nga? Hindi raw kikilos yung speaker. Ang tinawag na speaker, tambaluslos, siya may sabi na hindi naman kikilos yan sa mga PI na yan. Yung PI, People's Initiative. Kung wala raw go signal, kita mo nga talaga ito. Ano sa'yo magalagay yung mga boss? What do you think? What do you think? Is it thinking of you or you're thinking of him? Mga bossing, kaya ako kayo sinasabihan ngayong umaga para medyo light chill. Di ba? Ngayon mga boss, marami hong issue sa ating bansa na dapat po natin tingnan. Una sa lahat, itong mga bagay na to, dinidiscuss po natin kasi ito interesado mga tao. Mamaya pag-usapan po natin yung PCSO. Okay? 25 ngayon. Abay, teka muna. Senator Raffy.
Gusto kong makita yung gawin mo talaga yung angas na gusto kong bulyawan. Gusto kong, sige, wag mong tigilan yung investigasyon kasi marami tuloy pagdududa laban sa iyo. Ako naman, naaawa ako sa iyo. Wala naman ako magagawa. Utol nga kita. Pero hindi naman kita pwedeng pagtanggol. Kaya mo pagtanggol ang sarili mo. Nababahiran daw dahil marami mga sinasabi, kyaw-kyaw. Alam mo ng mga tao, by the way, ang sinabi nitong isang individual na number 2, sabi ng number 2 sa bansa, nila pastangan itong pagpasok ng ICC kung sakaling sila'y makikialam. Hindi lang pastangan, dinugisan, hindi lang nilang pastangan, parang nilagyan ng ipot sa bunbunan ang mga huwis natin at hudikatura natin na para bang walang kwenta. Yung soberenya natin, binaboy tayo. Sino may sabi? Si VP Sara. Talakayin po natin. Marami pang iba. Relax lang muna kayo. Hihigop lang ako ng mainit ng kape. Hindi, malamig na. Ako po si Ben Tulfo. Kilala po si Bitag. Si Ben Tulfo. Bitag Live na morning. Kami po ay napapanood sa IBC TV 13. Eksklusibo. Sabay po yan sa aming digital platform. Una sa lahat, ang aming YouTube TV. Bitag Official. And naka-livestream din po tayo sa aming Bitag Live Facebook page. And sa bitagmedia.com. Ngayon mga boss, pag-usapan po natin to ng mga issues. Again, babalikan po natin. Kung ako po ay nagbibigay po ng aking analysis, it's based on interpretation and based on, what the issue is all about. I'm not a straight news guy. Iba po yung news as you wanna hear it or read it. Depende na po sa inyo yan. Mayroon po akong pananagutan at responsibilidad na isalin, i-interpreta, i-analisa sa pamamagitan ng pagsasalin para maintindihan ng simpleng tao. May mga bagay na ang dami-dami pong nagaganap sa ating bansa. Nakakalimutan na po siguro natin yung pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng mga bilihin po. Nagtataasan unti-unti. Ako po'y naniniwala na kapag hindi po natin naalagaan yung ating mga magsasaka nagtatandaan, malulusaw ang mga magsasaka magpapakain sa atin, hindi ng mga magsasakang Pilipino. Kaya ako natutuwa sa ginagawa ng bagong Secretary ng Agriculture natin si Franny Chura Laurel. At nakikita niya ngayon bilang a businessman, siya po'y involved din pagdating sa mga fisheries. And he understood. I know this guy. So para sa akin, I look forward. Ako'y umaasa na matutumbok niya. Masusolusyonan niya pangangailangan ng mga mangingisda, yung mga nag-aalaga ng mga livestock ho natin, ito yung mga sa poultry or sa beef or sa lahat po yan. Sa fishery and then crops. Nababahala lang po ako bilang isang mamamahayag, kabisado po namin, ito po yung mga magsasaka at mga nagsasaka. Iba po yung mga nagsasaka, crops. Malaking tiyahamon po sa atin ito. Kaya ngayon, pinaiigting siguro at nakikita po natin itong mga susunod na buwan na mga hakbang na gagawin ng ating bagong Department of Agriculture Secretary, si Franny Chura Laurel. Tandaan, yun hong mga nakahain po sa hapagkainan, napakahalaga dahil sikmura po yan. Kapag nakita po kayo na magsasaka, ang ibig sabihin yan, sikmura ninyong inaalagaan. Yun po, magsasaka, sikmurang inaalagaan. Binabaliwala po natin. Na kung minsan nakakalimutan natin na pagsasamantalahan ang kanilang mga lupain. Sa halip na sinasakahan, tinutuso ng mga businessman na bilhin at gawing kung ano-anong i-convert. Meron namang ibang mga tuso, yung mga sakahan, nire-reclassify sa tulong po ng sinasabing mga politiko sa lokal na pamahalaan na nagkakaroon ng reclassification. Kung kaya yung mga sakahan na yan, pag hindi po natin nabantayan, pag medyo kayo po sa mga lugar na kung saan region, kayo yung mga sinasabi natin, the farmland, na sanay po kayo makita mga malawakang sakahan na ngayon unti-unti na nalalagas na wala nang tanim. Bagkos ang mga nakikita na ninyo, bahay-bahay na nagkatayuan dyan. O di kaya mga planta na hindi naman dapat kasi wala sa lugar, dahil sa tulong po ng sinasabi ho natin na ito naman mga politiko, nare-reclassify po into heavy industry.
Wala naman po problema siguro pag ilagay lang po natin sa tamang, ayaw lang po natin dito, baka naman, yan maabuso na hindi po nakikita dahil sa ibaba po yan. Kami po sa Bitag nakikita po namin yung damdamin, nakikita po namin, kami po sa Bitag, pati yung ito ho'y sama ng loob ng mga magsasaka na tumitingala sa langit. Nagdarasal. At nakikita nila ako minsan kapag tinamaan sila ng bagyo. Ngayon, naghahanda yung ating Department of Agriculture na pagpasok ng El Nino, magiging malaking problema rito, patubig! Kaya siguraduhin natin po rito na ito gagana yung ating mga katubigan sa pamamagitan ng National Irrigation Administration. Nakakatulong po sa mga magsasaka, nanggagaling po sa dam po yan, sa mga ilog. Natutubigan po yung mga sakahan. Wala po akong script. Ako po'y nagsasalitang diretsahan po sa inyo. Kasi babad po kami. Yung po mga kita nyo, canalization po yan. Dinadaluyan po yan ng tubig. Para sa mga sakahan. Kapag yan po'y sinira mo na at wala ng silbi, giniba mo na yung infrastruktura ng gobyerno, itinayo yan para sa mga magsasaka, bagkos giniba mo na yan dahil gusto mo ng tamnan, gawing commercial or anumang bagay na gusto mo, industrial, sinira mo. Kaya ngayon, bantayan po natin El Nino, tubig mahalaga. Mga boss, ako'y nagsasabi lamang sa inyo, una sa lahat. At saka, habang tayo nagsasalita ngayon, nagbibigay ng analysis, I want you to take a look at this very carefully. Number one, tumataas po yung crime, cybercrime, using yung mga internet-based platform na kung saan marami po talaga nabibiktima. Kaya ako magsasabi as anti-crime advocate, laban po sa krimen, na mag-iingat po tayo. Huwag po tayo magpapaniwala sa mga alok, trabaho, serbisyo, negosyo, produkto na nakikita nyo sa internet. Baka kayo'y mabibiktima ng sinasabing cybercrime, kaya cyber, use of the internet. Lumalaki po yung bilang. Hindi po nakakasabay yung ating mga alagad ng batas kahit na sa Estados Unidos. Lumalaki na rin. Kaya ingat po tayo. Para wag po tayo mabiktima, iwasan na po natin na kung anong nakikita nyo dyan sa internet, papatol kayo mga investment, tapos papatol kayo maalok sa inyong sasakyan. Pagkatapos yung pala, talahib. Bibili kayo ng mga produkto, pagdating sa inyo, peke-endos. Pamumuhunan kayo, magpapaniwala kayo, pagkatapos duhaan, lalapit kayo sa amin. Nakikita po namin yan, kaya mag-iingat po tayo. Ako po'y nagsasabi, maging pala duda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, anumang alok, trabaho, serbisyo. Pag yan po'y galing sa internet na hindi nyo nabibisitan tanggapan nila, wag po kayong papatol. Ganun lang po kasimple. Kung may saysay man pong ginagawa po namin, anti-crime advocate. Ang advocacy po namin ay wag po kayong mapabilang sa statistika ng mahabang listahan ng mga biktima ng mga mga krimen na nauukol ho pagdating sa cyber or internet. Digital na po tayo ngayon. Digital base, ginamit po. Ang digitization ay nagagamit po yan sa magandang paraan, pero nagagamit din ng mga sindikato sa masamang paraan. Now, ngayon, mga boss, ako'y nagsasabi na po sa inyo, ginigising ko lang po sana kayo rito. Baka kasi too much politics, habang masyadong malaki politika, bakbak dito, bakbak doon, katang-isip ng panggigiba, negatibo lahat ang mga sinasabi, wala pipiliin nyo po kung sinong inyong pinanunood at pinakikinggan, kasi bakit nilalason ang inyong isipan sa kanang kasinungalingan at katang-isip. Mag-iingat po kayo. Huwag po agad kayo magpapaniwala sa lahat ng inyong napapanood, napapakinggan. Suriin niyo po na maigi. Merong iba dyan, baka masyadong magaling na ang paninira at panggigiba. Wala po akong sinasabi, bagkus ang ibig kong sabihin, mag-iingat po. Pati po ako, suriin nyo. Ano ba mga sinasabi ko? May katotohanan ba? Or nakikipaglokohan ako? Mga bossing, ang sinasabi ko lamang dito, pag-iingat. Kayo na pong susuri. Maging mapanuri. Be critical sa mga bagay na napapakinggan nyo, nababasa nyo. Validate. Tingnan nyo kung may katotohanan. Mas magandang nagdududa nga kayo eh.
Nang sa ganun, hindi agad kayo naloloko, nadadala ng anumang mga punto de vista o katang-isip na mula sa kanilang maruming utak, ilalabas sa kanilang bibig o di naman kanilang panunulat na ibang sandata pong ginagamit yan. Ako po isang mamamahayag, kaya lihitin mo ang aking mga ginagawa, gaya may pananagutan po tayo sa taong bayan, dahil ang totoong pamamahayag ay may lisensya, kaya wala. Ang problema lang, wag naman sana kahit na kuminsan kasinungaling o pandalason, malalaman nyo kung sinong gumagawa ng ganyang klaseng negatibong pamamaraan ng pamamahayag, whether na may platform po sila, yung platform na sinasabi ho natin na lisensyang ibinibigay po sa pamamagitan po ng prangkisa, at yung mga iba, yung platform nila ay internet-based. May karapatan din pa rin po sila magpahayag. Ngayon po, hindi ko pa sinasabing wag po natin sila tangkil. May karapatan po sila magpahayag. Garbage in, garbage out. GIGO. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Iba na, pag sinabi mong G-A-G-O, ibang usapan yan. Tulad ng ginagawa ng PI. Anong PI? People's Initiative. Pangga-gay-go. Hindi pangga-gay-go. Ganun na rin. Garbage in, garbage out, pinapipirma kayo. Ano nangyayari ngayon mga boss? Ang Senado po'y pumipiyok. Nagagalit. Nagkakaisa ang Senado kasi malulusaw po sila. Kapag hindi sila nakaisa, kasi baka maisahan sila ng mga mga mabatas sa mababang kapulungan. Saan po nag-umpisa yung PI na yan? People's Initiative. Saan po nag-umpisa yung PI na yan? People's Initiative. PI na yan! People's Initiative. PI na yan! Nag-umpisa yung People's Initiative. Sa ibaba. Akala nila makakalusot sila. Akala nila madidenggoy nila, machuchubibo nila yung taong bayan sa pamamagitan ng kalang PI na People's Initiative. Ng utak ng PI ang laman ng mga yan. People's Initiative yan. Pero kung gusto nyo, alam nyo na. PI talaga. People's Initiative. Kapag narinig yung People's Initiative, PI talaga yan. People's Initiative. Anak ng PI talaga. Anak ng People's Initiative. Naintindihan nyo? Nagagalit po ang Senado. Let me be the one being angry for them. Ayaw po nila magalit to there's such thing as righteous anger, admonition. You do not allow something that's evil with the intent of deceit. Ang intensyon ay linlangin yung tao. Kung makakalusot sila, ilulusot nila, delayed reaction po Delayed. Wala akong sinasantor yan. Isa dyan, kapatid ko. Ako po, nasa 4th Estate ako, legislatura po yan. Mantakin nyo sila, magugulangan, sa mababang kapulungan, uutakan itong mga kulang-kulang sa bilang. Kasi 24, hindi ko sinabi mga kulang-kulang. 306, sapat na bilang. Kulang-kulang ang bilang ng 24. Kapag sinama-sama mo sila sa PI na yan, People's Initiative, magugulangan itong mga kulang sa bilang. Sapat na sapat ang bilang ng 306 sa mababang kapulungan. Ang Kongreso, kung saan nagdunan yung PI, nag-umpisa yung People's Initiative. Magkabukingan, salamat kay PI din ng People's Initiative nitong si Trililing. Sino to? Trililing. Tatakbo, magkakalookan, mayor, at ayaw niya sa Senado kasi baka magtagpo kami roon, baka magkali para mga siko, tuhod, suntok, batok. Putok, batok pa. Ang point natin dito, kaya nagkabukingan dahil, sandali, siya kasi, may pagkamarites to. Itinuturo niya. Hindi raw gaganyan-ganyan ang Senado, ang Kongreso, sa tulong ng Speaker kasi kung wala raw, ito'y para naman, kung wala raw tawag dito, ay go signal ng nasa itaas, hindi raw maglalakas loob ang nasa mababang kapulungan at namumuno ng mababang kapulungan kung kaya't iyan daw yung PI niyan. Kita mo pag nag-isip talaga ito. So ngayon, binabalik po natin. Nagagalit po ngayon at kahapon, nagpahayag po yung Senate President na nagkaisa po sila na sinusuka po nila yung gawain
nitong mga nasa likod na gustong lang ipasa yung PI. PI talaga. Yung People's Initiative. Kasi ang sinabi nila, kapag ito'y inisyatibo mula sa tao at pataas sa Kongreso, ang Senado, isahalo mo na lang, ihahalo mo na lang sila, talo na sila. Ano pang saysay nila na binoto sila ay sa buong bansa, samantala mga congressman, distrito, party list. Matatalo talaga sila ng PI na yan. People's Initiative. Or, ang sinasabi po nila, masisira yung sinasabing prinsipyo ng bicameral, my upper and lower house. Masisira yung sinasabing saysay ng sinasabing the upper house sa lower house na voting differently, not vote as one. Sa PI, People's Initiative, isa lang ang botohan. Isama mo sila. At sinasabi nila, kahit na walang quorum po, kahit absent silang 24, hindi na sila kinakailangan, pasado na agad sa buong 306. Salamat sa PI talaga, People's Initiative. Kaya galit po ang mga senador, nagkaisa po sila. At hinahadlangan po nila ang People's Initiative kapag pumasa, wala na po silang saysay. Para po silang inapak-apakan na para mga basahan. Wala na silang saysay. Doormat na lang sila. I'm sorry, masakit, hindi ba? Sige, magalit kayo. Courtesy ni Ben Tulfo. Sama ka na itang tool. Gusto mo, sumabay ka. Ang punto ko rito, hindi po maganda na kapag pumasa ang People's Initiative. At sabi po ng mga senador na magigiting with due respect. What's gonna happen if People's Initiative passed? Anong mangyayari kapag pumasa yung People's Initiative? Hindi lang economic provisions, parang ito yung sinasabing provisions to uplift yung economic natin dito para magkaroon tayo ng Foreign Direct Investment or FDI. Nagaganda yung ating ekonomiya at dahil dyan, give me a break, come on. Tell it to the Marines. I wasn't born yesterday. Look me in the eye. Kayo dyan sa Kongreso. Hindi yan. Senado yan. Kongreso. You think you can pull a fast one? Maiisahan nyo ang taong bayan? Ang gagaling nyo, try again. Kaya nagalit ang Senado. Never napapasa yung People's Initiative or Charter Change or CONAS or Constitutional Assembly by way of the Senate and Congress. Kasi pag pumasa na yan, wala na silang saysay. Pagdating doon sa economic, yung sinasabing nga provision for economy, para doon sa sinasabi na pag sinama mo na, wala na sila. Wala silang boto. Kaya na silang talunin. 306 versus 24, kahit na mag-absent pa sila, approve! Kaya galit po sila. Kapag nangyari na natuloy yung PI, pwede na pong baguhin yung ating saligang batas, susunod-sunod na yan, term extension, parliamentary reform, baka maging makapangyarihan yung baliktad, yung prime minister, which is basically sa taking in the house, baka maging ang presidente figurehead na lang, so pwedeng ma-extend. Lahat po na magugulo. Ang presidente ay ganito, executive na lang, pero yung talagang magmamanage ng bansa, yung sinasabing assembly, sa pamamagitan ng sinasabing Congress, parliamentary reform, this is what's gonna happen, and so forth and so on. Kaya alam po ni Migs Zubiri ang aking mga sinasabi. Nababasa at alam po ni Mig Zubiri at Senator Zubiri at yung kanyang sinasabi at ang aking sinasabi, nag-iisa. At kung meron man siyang pagdududa, ganon din po ang aking pagdududa at pagdududa niya, iisa. At hindi po ako senador. Iisa lang po ang aking sinasabi. Trust! Do not trust! Do not trust the People's Initiative. Ibasura yan. Kaya sa COMELEC, mga iika-ika kayo dyan, come on! Antayin na lang po natin ang gagawin po ng ating Senado para nang sa ganoon, wala pong mga pagbabago or magic. O kayo, inuulit ko, all points bulletin, baka kasi dyan, pagdating doon sa mga ayuda, ha? O pag binigyan kayo ng ayuda, be careful yung inyong pinapermahan, baka, perma, tinatakpan, perma. Na pumapayag kayo sa sinasabing People's Initiative, tandaan,
Nag-issue na po ng statement po ang Undersecretary ng Barangay Affairs na walang sino man sa barangay i-report daw ang USEC ng DILG, Balmasimo, o sino ba to? O ang sinabi, huwag papayag i-report kung sino man sa USEC. Balmosino. Mabait po itong tao to, kilala natin, hindi po pwedeng maisahan. Huwag kayong papayag na kayo'y mabibili ng 100, 500, 1,000, 5,000 kapag opisyalis, 10,000 kapag kay barangay na para ang mangyayari, okay, pumayag na kayo. Baka pag pumasa na yan, hindi lang economic provisions, pati yung term extension, pati yung the form of government, nanalo na. Makakapalag pa kaya ang Senado niya? Hindi na. So, wala na. Ang Senado kasi inelect ka sa buong bansa. Ang Kongreso, doon ka lang sa iyong maliit na distrito. Hindi ka pwedeng lumagpas sa buong Visayas at Mindanao. Kantakin mo pag nagsama-sama yan. Sasabihin na, People's Assembly. Dahil hinalal tayo. Come on. So mag-iingat lang po tayo. Ang nagsabi po yan, si Mig Zubiri. At lahat po ng mga senador nagkaisa. Sino ba naman matutuwa? Wala naman sigurong kulang-kulang dyan sa mga senador na yan na sasabihin, okay kayo dyan, bata, sige. Ewan natin, kasi may iba dyan, mga nagbibilang ng butik, walang silbi, napapanis na mga laway, hindi nagsasalita, kaya pasok ng pasok sa CR, no talkish eh. Pag ang isang taong no talkish, wala kang sinasabi. Meron namang iba dyan, sobrang talkish. Ginanahan, puro kastigador. Puro kastigo. Meron naman yun, tawag dito, audience. Habang audience, ginagano niya. Bad breath na ako. Takbo muna, dala-dala ako. Okay, fresh na ng breath ko. Magsalita kasi kayo. Yung mga tahimik dyan, start talking. Sige, magiging bad breath kayo dyan. Maayos na kayo. Mga boss, simple lang po. Ngayong araw daw mag-iimbestiga ang Senado. Anong iimbestigahan? Ito po yung PCSO. Sabi po ni Senator Tulfo, Raffy Tulfo, hindi si Ben, Raffy Tulfo. Dito makikita na gumagawa ang PCSO ng kahina-hinalang sistema sa kalaunan ay maaring ikababankrupt ng Lotto dahil sa 1.7 billion ay savings ay sana ito ay PCSO na pwede nang gamitin para sa mga charity project nila. Ang bilyong halaga na ito ay winaldas ng PCSO, sabi ni Tulfo. Hindi si Ben, si Raffy. Senador pala siya. Okay. Ay kaya sana magpagamot ng libu-libong pasyente ang magagamit sa charity na pambili rin ng mga daang-daang ambulansya, wheelchair, medisina, etc. Nakakalungkot na 1.7 billion na ito ay napunta lamang sa iilang taong questionable pa. Ang mga taong nanalo si jackpot na ito ay tulad na hinala ng netizen. There you go! Kaya ito po, PCSO reassured members of the House of Representatives on Tuesday, January 23, the winners of its lottery games are indeed legitimate. Paano? Sa pamamagitan kung matutuloy ngayon ng Senate inquiry. Ano yung Senate inquiry? Abay, dapat inumpisahan mo, Senator Tulfo. Tapusin mo. Kasi kung hindi, pagdududahan ka, I mean, come on, masakit sa akin bilang isang Tulfo, pagdududahan ng isang Tulfo na parang nabayaran. I mean, that's all over the social media. And I can only have, the pain that I can. What can I do? Kaya niya ipagtanggol sa sarili niya. Ako naman nagsasabi rito, yung mga malilikot ang isipan, mga wala naman kayo magawa. Kung meron kayong ebidensya, ilabas nyo. Pero kung kayo nagdududa lamang, magkaiba ang prinsipyo namin. Siya ay senador, ako'y nasa media. Trabaho ko'y nasa 4th Estate, siya sa legislatura. Pero pag medyo sinisira niyo ng pangalan namin, papasok na ako magiging enforcer, hambalusin ko kayo kahit sino pa man kayong malaki o higante, duwende or demonyo o anghel. Pagbubuling ko mga bibig nyo mga dila niyo, pagtatali-tali ko yan Kung meron kayong ebidensya na ang utol ko ay parang nabayaran, ilabas nyo. Kaya niyang ipagtanggol. Nasa social media yan Ang nakakasakit lamang, baka kasi gumagawa kayo ng katang-isip,
Ano ginagawa? Sinasalsal ninyo utak ninyo eh. Oh, hindi ho ba? Oh, there you go. Oh, tol, pinagtanggol kita. Take it away. Mamaya, ayusin mo. Huwag kayo magtatampo. Bawal ang tampururot sa akin. Kayong dalawa. Oh, anyway. May nagsabi po, number 2. Sino po? Si Sara Duterte. Ito raw pong pagpasok ng ICC ay paglalampastangan, pambababoy sa soberenya ng ating bansa. Tama po siya. Binahiran mo, binastos mo mga huwes, binastos mo yung ang saligang batas ng Pilipinas na parang papasok ka na lang. Hindi po lalahok, sabi niya, siya. Kung meron mang laban sa kanya, isang paraw sa korte at doon haharap siya sa justice, Philippine justice at hindi doon sa international court. Ayan, nagsalita siya. Ako naniniwala, boss. This is my take. Let me be the take. Wala pong karapatan ng sino mang bansang manghimasok maliban na lamang kung tayo dictatorship na ang ating presidente ay militar, na lahat ay gumagawa ng kalokohan, pinapatay kahit sino, pinatatahimik kahit sino. Yun po pwedeng pakialaman ng ICC. Tulad ng ginagawa niyo sa South Africa or mga African countries na lalabis po yung mga leader doon na hindi po naniniwala, ginagawang rubber stamp yung kanilang mga hukuman. Sa bansa po ng Pilipinas, buhay na buhay ang sistema ng ating hudikatura, buhay na buhay ang ating Korte Suprema, Court of Appeals, at ang Regional Trial Court. At buong sistema natin yan gumagana. Hindi perfecto pero gumagana. We only have one Philippine justice system, whether we trust it or we don't. Kaya ang sino man papasok dito at parang mas maganda, mag-iimbestiga ka, gagawin mo sa buong mundo, ipapalabas mo, pero hindi mo kayang gawin sa ibang bansa at kaya mo Pilipinas lang, putok sa buho kayo. Ako ho nagsasabi, the justice system ay gumagana sa Pilipinas. Kung pumasok man to, tulad na sinabi, babalikan po na, sinabi po ni President BBM, ito, I do not recognize the ICC's jurisdiction. ICC is a threat to our sovereignty. ICC investigators can enter the country as ordinary people, but ICC would receive no help from any of our government agency. Period. Kung nakikinig man ang sino itong mga proponents ng ICC, you know, dik-dik nyo sa kukote nyo. Saksak nyo sa baga nyo. End of story. Ako po si Ben Tulfo, si Bitag. I'm done. Adios.